isa sa mga ano natin to, isa sa mga pangarap natin na property to. Kapag nag-retire na tayo sa real estate. Hanging on, walking tall. Some days. Good day, Project Tour! Nandito tayo ngayon sa may Zambales area. Meron tayong additional listing na farm lot dito lang sa may San Antonio, Zambales. Napakaganda po ng location. Malapit lang po siya sa hospital, commercial area, and ang maganda dito, mostly sa kalsada natin is konkreto na. Okay? And isa pa sa nagustuhan ko, well-maintained po itong property na to. Ang ganda po ng property. Actually, ako mismo na in love po ako dito sa property na to. Ang daming mga ideas na pwede kong gawin para mapakinabangan natin. And nakikita ninyo yan sa aking likuran. As you can see, naka-fence na po yan. Ayan. And by the way, speaking of fence po, no, yung property po natin, half of the 1.3 hectares, konkreto na po yung fence natin. And the rest, barbed wire po. And meron po tayong 53 mango trees. And as you can see, meron po siyang structure na pwede ninyong maging rest house. It's a 2-bedroom and 2 toilet and bath house. 120 square meters, more or less, yung floor area niya. Ayan. It's a single detached home. And napakaluwang. And napapansin ninyo dito, pwede ninyong gawing gazebo. So hindi ko na naitanong kung ano yung history nitong area na to. But I guess gazebo siya before. So pwede po ninyong i-renovate ito para mapakinabangan ninyo in the future. Ito bahay lang po ito itong pinapakita ko sa inyo. Pero mamaya, magugulat po kayo dun sa ganda ng farm sa likod natin. Ayan. And tara, pasok tayo sa loob ng bahay. Siguro, based on my assumption, no, itong bahay na to siguro mga nasa 12 to 15 years old. Yung structure. Ayan, pero intact pa po yung bahay natin. Yan, tingnan ninyo yung ceiling. Okay? And yung mga walls natin. Bihira lang po yung makikita nating mga cracks. Ayan. Proven and tested na tong structure na to, na masasabi kong matibay. Ito yung master's bedroom natin. Ayan. Kasama na to sa package. Meron na tayong mga built-in wardrobes. And, syempre, master's bedroom siya. Meron siyang master's bathroom. And dito sa area na to, additional bedroom natin. Okay, meron tayong CR dito. Toilet and bathroom din. And dito, ayan. So, ginawang kwarto. Pero ito na yung pinaka-extended dining area natin na may considered natin na lanay na enclosure lanay. Tapos dito sa likod, ayan. So dito yung entrance ng farm natin. So mamaya, pakita ko muna sa inyo dito. Meron tayong balon well. Yan. Okay, yan. May tubig. So, napapakinabangan pa rin. Ito yung magiging garahe ninyo once na nagbibisit po kayo dito, or pwede yung mga family members ninyo, friends, relatives. Siguro kahit na mga 10 sasakyan, kakasya po dito. Kung may mga gatherings po kayo. Once na napasa inyo na po itong property na to, syempre. And yung mga nabanggit ko sa inyo, yung mga mangoes. So, ito yung pinaka-entrance ng farm natin. And yung mga mango trees natin,
Considering their age, no, I guess mga more than 15 years old na tong edad ng mga to. And kapag na-maintain po natin ito, yung bunga pa lang, yung fruits ng mga mangoes, mapapakinabangan po natin. Ang isang mango tree kasi kapag talaga na well-maintained po, para kung gusto ninyong pakinabangan yung mga bunga niya, kung papaspray po natin, siguro makakapag-harvest tayo each mango tree ng mga nasa 200 to 500 kilos po per tree. So assuming na 300 kilograms po per tree, nasa 53 po itong mga to. So more or less nasa 17,000 or 18,000 kilograms po yon per season, ha. And ibenta na lang ninyo ng mga nasa 50 kilos. 50 pesos per kilo pala. So 800,000, something like that per season yung harvest ninyo. So pwede na ninyong maging income, active income ninyo para dito sa property. Ayan. Tingnan ninyo kung gaano kaganda. Ayan. So lalakad po tayo hanggang dun sa may dulo para mas ma-appreciate po ninyo. Dito sa area na to, actually, isa sa mga pumapasok na idea sa akin, no, pwede nyong gawing resort itong area na to. Pwede nyo ring i-divide into 3 to 4 phases. And pagdating dun sa dulo na dun, pwede kayong maglagay ng campsite. Actually, dun sa dulo na yon, ideal po yung campsite dun. And by the way, itong property na to, tagusan po siya, no? May kalsada din po dun sa kabila. So dalawa po yung magiging access natin. Depende na lang po kung ano yung gusto ninyong gawing development dito. Pero kung gusto naman ninyo is for retirement home lang, naghahanap kayo ng peaceful na area, perfect itong property na to para sa inyo. Yan. So guys, tingnan ninyo yung horizon ng property. So napakaganda. And ayan, yung fence, kikita ninyo intact po yung mga fence natin, yung perimeter fence. And siya nga pala, itong property na to, nasa 23 meters po yung frontage niya. So, ano siya? Pahaba. Ang maganda naman doon, kahit na pahaba yung property natin, dalawa po yung access natin na kalsada. Kaya, kung gusto ninyong i-subdivide, pagdating doon sa development niya, perfect na perfect po ito. Or ano man yung mga magiging ideas ninyo. Yan, yung mga mangga. Actually, namumunga po lahat ng mangga na yan. Kailangan lang po talagang ma-maintain. Napaka-presko. Actually, summer ngayon. Ako pawisin ako, pero slight lang yung pawis ko ngayon. Napansin niyo dun sa ibang mga vlogs natin na mga farm, talagang naliligo ako sa pawis. Eto, napapansin niyo meron tayong mga deep well. Ayan, may mga poso. So, gumagana po itong mga to. Hindi ako sure bakit pinalagyan pa nung may-ari, pero meron naman kasi tayong water line eh. May source tayo ng tubig dito na wasa. And ganun din, electricity, meron na rin po tayo dito sa area na to. Parang nabanggit kanina nung caretaker, nung tinanong ko kung bakit may ganito pa. Ang sabi niya, parang inantay nung owner yung connection natin dito sa kabilang kalsada, which is okay na ngayon, operational na yung water and electrical source natin. Electric source pala, sorry. Okay, ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kalahati ng property konkreto, tapos kalahati barbed wire. Ayan. So kung gusto ninyong concrete fence lahat, ano na lang, kumbaga at least may existing na dudugtungan nyo na lang, minimal cost na lang po yun para sa inyo. Isa pa sa nagustuhan ko dito, nasa 3.2 kilometer lang nandyan na po tayo sa may National Highway ng Bugalyon, Zambales.
Yes. Bugalyon, Olongapo National Highway. And paglabas natin, nandyan na yung mga commercial area. Yan. Kikita ninyo may mga bunga pa yung mga mangga. Do patapos na yung season. Actually ako, gusto ko itong property. Kaso hindi pa natin afford sa ngayon. Siguro kung may pangtapat lang ako na financial para sa property na to, ako na yung kukuha. Ngayon dito, pwede nyong gawing mga resort villas or pwede ninyong gawing campsite ito. Tanaw dito, ayan, yung mga bundok ng Pundakit kung saan yung pasyalan, yan na po yun mismo yung mga pumupunta ng Pundakit, Anawangin Cove, Nagsasakop, malapit na lang po dito yan. Yan. Napaka-peaceful po. Oh. Actually, hindi ko na-imagine itong area na to. Actually, may community eh. May community dito sa area na to eh. Siguro, masasabi ko na hindi naman ganun ka-crowded. Pero, hindi na siya remote area eh. Na merong ganitong kagandang farm na nami-maintain nila. Ayan. Yung mga mango natin. Para sa mga nagbabalak ng retirement property, retirement farm, ito highly recommended ko po itong property na to. Lalo na kung sa Zambales area po yung hinahanap ninyo. Isa sa mga ano natin to, isa sa mga pangarap natin na property to. Kapag nag-retire na tayo sa real estate. Yan. Pero siyempre, before tayo mag-retire, kailangan ma-fulfill ko muna yung mga real property dreams ninyo. Kaya makakasama nyo ako and yung team natin para matupad yung mga pangarap natin. Ito disclaimer po, itong property na to, napansin po ninyo yan, naka-fence na po tayo dito pero hindi pa po dito yung hangganan ng property. Hanggang dun sa kabila pa po. Nakalsada na yun. Mamaya pupunta po tayo doon kung bakit nagkaroon ng kalsada and i-explain ko rin po sa inyo bakit ganun yung nangyari dito sa property. Pero meron po akong magandang suggestion kapag merong nag-acquire sa mga followers natin dito sa property na to kung ano yung magandang gawin after po nito. Okay? Tara, dito tayo. Ayan. Dito actually, yung sinasabi ko, na kalsada, ayan, meron po kasi tayong irrigation dito, kaya ganito ang nangyari sa property. Ayan, ito pa po yung kalsada. Ito pong way na to going San Marcelino, Castillejos, and dito San Antonio po, going Pundakit, dito sa area na to. Ayan, irrigation po kasi dito sa area na to. So dumaan po sa gitna ng property natin. Kaya ganyan po ang nangyari. And dun sa title po natin, actually kasama po ito. Hanggang dun po, sa mangga na yon, dun sa may nakabakod po na yon. Dito. Kasama pa po ito dun sa 1.3 hectares. And speaking of 1.3 hectares, actually, 12,794 square meters po siya. Ni-round off ko lang po siya. So, to be exact, nasa 12,794 square meters po yung property.
More or less 1.3 hectares na po. Ayan, yung pong fence na nakikita ninyo na barbed wire, yan yung mga poste na yan. Hanggang dun pa po sa mangga. Actually, tanghaling tapat po ito. Itong paggawa namin ng, ng video na to. Para sa inyo po, wala pong lahat po ng init, ulan. Para may pakita lang po namin yung mga opportunity na mga magagandang property na pwede ninyong may consider as your investment or yung mga pangarap natin na katulad po nito ng mga farm. Dream farm po ng karamihan nito. Ayan, hanggang dito na po yan. Hanggang dyan na po sa may fence na yan. Okay? Siguro itong nakahiwalay na to, tansya ko, mga nasa 1,200 square meters. Naligaw yung dalawang mangga. End to end. Actually, itong area na to pwede nang gawing campsite. Pero yun nga lang, syempre, during summer season, hindi siya ideal. Kaya mas may sasuggest ko po yung doon sa area na yon. Kaya kung i-divide ninyo yung property, kung gusto ninyong gawing passive or active income, possible din. So kung campsite naman, dito na yung magiging access ng mga campers natin. Para hindi na dumaan doon sa harapan. Ayan. So pwede tayong gumawa ng gate dito para sa mga campers. Kung gagawin ninyong campsite tong area na to. Lalo na dito sa Zambales. Ano po, talagang patok po yung glamping activities dito. Tapos itong property ninyo, ganito po kaganda, yung mga puno, tulad ng mga mangga na to. Siguradong dadayuin po tayo dito. Yan. Ang naiisip ko dito na sa gitna yung ano eh. Dito na sa gitna. Dito na sa gitna yung magiging kalsada ninyo, tapos nasa gilid yung mga tent pitch natin. Yung camping ground natin. Ayan. Okay? So, ayun guys, actually naikutan na namin yung property kahit na ganun kainit. Sabi ko nga, walang makakapigil sa amin. Init man yan, umaraw man yan, or umulan, para may pakita namin yung mga ganitong kagandang opportunity para sa mga real estate buyers natin. And especially, dun sa mga kababayan natin na OFW na gusto nang mag-for good dito sa Pilipinas. I'm sure ganito po yung mga tipo ng property na hinahanap ninyo, na once na nandito na kayo sa Pilipinas, meron kayong farm na napaglilibangan natin, or pwede ninyong gawing extra income pag uwi po natin dito. At least yung mga pinagpaguran natin, meron siyang mapupuntahan, syempre. Isa sa mga nagustuhan ko dito, malayo tayo sa noise, pollution. And speaking of pollution, isa sa mga indication, meron tayong mga naririnig kanina kung dun sa vlog natin na mga uwak, at the same time mga lawin. So kapag may mga lumilipad na mga ganong klaseng ibon sa isang area, ibig sabihin medyo malayo po tayo sa pollution. Kaya masasabi ko na talagang polluted free itong area na to. Kasi nga, malapit tayo sa bundok, malapit tayo sa dagat. Malapit din tayo dyan sa may SBMA.
Okay? Sa may pre-fort zone. And malapit din kayo, of course, syempre, kilala naman yung Zambales. Pagdating dun sa mga nagagandahang beaches, resort, lalo na dito sa may Pundakit, dyan sa may Liuliwa, San Felipe, Zambales. Nandyan din yung sikat ngayon na parang sinasabi nilang New Zealand of Zambales, dyan sa may San Marcelino, yung Lake Mapanuepe. Yan, lagi tayo dyan nagka-camp. Kaya, very familiar talaga sa akin itong area na to. Kaya yun yung masasabi ko na hindi ko in-expect na merong ganitong kagandang mga farm properties dito. And pag sinabi mong Zambales, actually yung weather condition dito sa area na to, masasabi ko na mainit talaga. Pero itong property na to, masasabi ko kahit na summer season ngayon, presko siya. Yun yung nagustuhan ko. Kaya excited po ako na maipakita sa inyo. Maitour ko po kayo dito sa napakagandang farm property na to. Kaya para dun sa mga bago sa channel ko, sa Project Tour, don't forget to hit the subscribe button and paki-like and share na rin po para always updated po kayo para sa mga ganitong klaseng upload videos na mga farm properties or any kind of real estate properties mapapanood po ninyo dyan sa channel na yan. Depende na lang po dun sa pangangailangan or need natin. Once again, your one and only Chris from Project Tour, from the Fords Realty Corporation. Dream home you deserve and people you trust.